Good evening, friends at mga kababayan. Welcome to Podcast Pilipinas. Listening to the premiere episode of the Nancy Esguerra podcast. And here's your host, Nancy Ramos Esguerra. Hi Jerry, good evening. Good evening sa mga kababayan natin dito sa Amerika at magandang Sabado ng umaga dyan sa Luzon, Visayas at Mindanao sa Pilipinas. Welcome po sa Podcast Pilipinas at kayo po ay inaanyayahan namin na sumubaybay sa loob ng isang oras. Hi Jerry. Hello Nancy. Kumusta ang buhay-buhay? Mabuti naman. Mabuti naman. Okay. Maraming gaya ng sinabi ni Nancy, pwede nyo kaming sundan o pwede nyo siyang sundan sa podcastpilipinas.com. And Nancy will be the host of this podcast, the Nancy Ramos Esguerra podcast, and you will be able to follow her every week. Yes, hopefully makapag-start po tayo ngayong sa susunod na Lunes at actually yung title masyadong pinag-iisipan pa natin yung final na titulo po ng ating magiging programa. But anyways, gusto kong magpasalamat sa iyo Jerry for giving me this opportunity na makaupo uli or makapagsalita para sa ating mga kababayan, para makatulong ngayon. Kasi alam mo naman na ganito yung trabaho natin nung nasa Pilipinas pa tayo. So, thank you so much. Bilang background lang, nakasama ko si Nancy sa media sa Pilipinas, sa Manila. Siya noon ay nasa radyo at sa dyaryo. Ngayon, ikaw na ay naka-base sa Los Angeles. At ikaw ay nasa isang komunidad na sa liblib na lugar. sa liblib na lugar. Pero maraming Pilipino dyan, hindi ba? Oo, maraming Pilipino dito sa lugar ko actually. Kaliwat kanan, Pilipino makikita mo. Kaya para kang nasa Pilipinas, para kang nasa Manila. At ang host ng show na to, si Nancy Esguerra. Ako po si Gerard Lacuarta, ang facilitator or co-host. Nancy. Yes, Jerry. Could you put your headphones? I'm sorry. So bilang background lang, we are using Skype to connect with each other. So sa ngayon po, nag-usap kami ni Nancy sa Skype. And nasa Los Angeles siya and ako naman nasa New Jersey. At ang isa nating co-host ay nasa Manila. Ngunit wala siya ngayon. So, Nancy. Okay. So, this is your first episode. Obviously, we're still, pilot trying to get used to the episode, technology. This is something new for us. Matanong ko sa'yo, kailan ka ba nagpunta ng Amerika? January of 2002. That was after nung naupo na si Gloria Arroyo. Okay. And yung last job mo sa media, di ba? I was assigned sa Malacanang nung time na yon. Wow, talaga? As sa radyo na ako sa under Nation Broadcasting Company, AM station sa DZAR. Hello sa mga taga DZAR na mga kasama ko dati. Yeah, of course, especially sa aking mentor si Monchet Laranyo. Hello, madam. Ano yan, sa radyo yan? Yeah, sa radyo. Sa radyo yan. Sa Jaro naman, sino mentor mo? Ako, madami. 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 Tanong ko sa'yo, Nancy, bago tayo magpunta din sa kasalukuyan, magano tayo, ano ba yung tawag doon? Yung looking back. Okay. Paano ka ba nagsimula
sa pagiging mamamahayag, ikaw ba nagsimula sa campus? Ikaw ba isang dating campus writer? Actually, hindi po ako graduate ng journalism. Hindi rin ako political science graduate. Engineering graduate po ako. Graduate ako ng Adamson 5 years. But during my time sa Adamson, nag-contribute po ako sa Adamson Chronicle, which is lumalabas po yun every 2 to 3 months. And then nagtatrabaho ako as estudyante ako, pero nagtatrabaho ako as like student assistant just to sustain yung pagiging scholar. Okay. Yeah, and then meron din akong nagjo-join din ako sa mga grupo na tumutulig sa ng pahapyaw sa administration ng Adamson. So medyo may pagka-aktivista na yung dating. Okay, so dati kang campus activist. And then yung experience ko actually nung nasa college ako, humawak ako ng megaphone kasama si wow, talaga? Yeah, nagmarcha kami sa Taft Avenue. Papunta ng Ermita nung nagsinasara po ng mga otoridad kasama si Mayor Lim nung time na yon, yung mga club sa Ermita. Yun yung experience ko talaga na out, yung nakikita ako sa labas na nagsasalita, hawak ko yung megaphone. Pero of course, syempre, ang tatay ko sinasabi sa akin, hindi mo pwedeng gawin yan. But I can nag-continue ako dun sa ginagawa ko at alam ko na mahal kong gawin. Yeah. Pero nung natapos ako ng college, syempre sa kawalan ng trabaho din na makuha, nagtrabaho ako sa Atlas. Atlas? Okay. Atlas Publishing, yes. Atlas Publishing, maraming empleyado doon actually. But natanggal ako for yung reason down na isa ako sa mga nagpo-form ng union. Which is, nung time na yun, ako yung pinakabatang empleyado. So, ako daw yung pa yung promotor. Napagsuspetsahan. Oo. And then, dalawa actually doon sa mga editors ng Atlas, yung natanggal na kasama ko, 6 kami, and then yung iba taga-production. And then, actually lumaban kami for how many months then dumating din sa point na hindi kami pwedeng lumapit doon sa compound nung Atlas para makausap yung may-ari ng Atlas, pati yung general manager ng Atlas, which is tinataboy kami ng mga police. Kumbaga 6 against 15 na police officers nakaharap sa amin para hindi kayo makasaktan. So parang alam mo yung pakiramdam na parang ang hirap i-explain na nagpupuyo siyang damdamin mo, hindi ka makalapit, hindi ka makapagsalita, hindi mo ma-explain kung ano yung mga kailangan mong sabihin, di ba? I-explain mo, hindi kami ganito, hindi kami ganon. Pero walang nangyari. So, naiwan na ganon. And then, hanggang sa meron akong kasamang editor na natanggal, sinama niya ko doon sa isang publication. Yung uncle niya nag-work doon. Supposed to be siya yung ito-train as reporter sa Western Police District. Pero hindi siya. Pero isinama ako ng editor na yon. Sige, kung gusto mong mag-join sa kanya, mag-train ka din. Kung gusto mong maging reporter. Hindi nag-show up yung editor from Atlas. Ako yung dumating. So ako yung nagkaroon ng chance ngayon na maging reporter yung sa newspaper. And then after like 1 week lang, lumalabas na yung pangalan ko. So yun, na talaga ako na na maging na mag-concentrate, na maging determinado na maging reporter. Yeah. At yung pagiging mamamahayag mo, pagiging reporter mo, ay extension pa rin nung mga prinsipyo na pininiwalaan mo. O yung mga
yung mga sector na gusto mong pagsilbihan? Actually, yes. Oo. So, parang actually, yung pagkakatanggal ko sa Atlas, nagkaroon ng pagkakataon na mapunta ako sa dapat kong puntahan siguro. Ayan. Kasi, kaya ko natanong yun. I'm trying to connect it with what you're doing right now. Like, we're launching a podcast na service-oriented. Okay? Because you want to help people, mga kababayan natin sa Pilipinas at dyan na rin sa lugar mo sa West Coast, sa California. So, ano tayo fast forward tayo ngayon? Okay. And I mean, we've been communicating back and forth to the past years, and I know you personally, and I know you have a business right now. And can you tell us a little bit more about your business, yung mga ginagawa mo ngayon? Okay, ang business ko po ngayon dito sa Amerika, caregiving business. Bibigay po kami ng actually I'm sending caregivers sa mga bahay or sa mga assisted living facilities na mag-assist sa mga matatanda na ng assistance yung sa kanilang daily living activities, something like that, and to do yung mga errands nila, to help them, to remind them for their medications yung time na ng pag-inom ng mga gamot, tapos companionship, basically. I started the business actually 2008, pero syempre sa una kasi mahirap din mag-put up ng business dito eh. So first couple of years talagang hindi mo mararamdaman na nag-pick up siya. So you really need to work harder para makilala ka, magkaroon ng trust sa yung mga tao na makikipag-deal. Meron ba akong tanong, Nancy? Meron ka bang background sa business sa Philippines? Wala. Meron ka bang negosyo? Wala? Wala akong background sa business. Actually, graduate ako ng engineering. Wala akong background sa business. Meron akong background konti. Actually, zero eh. Kasi nagtrabaho ako sa Computer Craft Corporation. Actually, ano lang ako na parang a little, yung marketing, parang ganun. I-introduce ko yung products ng company, pero hindi siya masyadong nagtagal. And then, pinahawakan sa akin yung payroll. And then, after that, nakapasok na ako sa Atlas. Alam mo, noong sinabi mo sa akin na meron kang business, di ba matagal tayong hindi nag-usap dahil nung nagpunta ako ng Amerika 2003, tapos kung wala pang Facebook, hindi kita makontak eh. I know. Alright. Thank you sa Facebook. Nung nakita kita sa Facebook, sabi mo sa akin, meron kang business. Sabi ko, ang galing naman ni Nancy, diba? That was 2 years ago. I remember 2 years ago, right? And somehow, this is an inspiration sa ating mga kababayan na naghahanap ng options, no? Ikaw, nung una ba naghanap ka ng trabaho? Like, did you try looking for work like 8 to 5 job? Actually, para sa kaalaman ng ating mga kababayan, sa mga nakikinig po sa atin ngayon, single mom po ako. Okay. Since 2006, single mom na ako. Pero nung 2003, nung pregnant pa ako, dalawa po yung job ko. Nag-start ako McDonald's. Nagtrabaho ako sa McDonald's, nagbabas ako ng table, tapos napapak sa counter. Tapos last na assignment ko, nasa drive-thru po ako. And actually nabigyan ako ng award doon eh kasi yung sa buong isang linggo kasi alam mo Jerry, may hirap yung pag binigyan ka ng kaha
Tapos kapag nag-remit ka ng pera, pag binilang, mahirap alam mo yung balance, as in kahit 5, walang ang tawag dito, walang sobra, walang kulang. Oo. Ayun, so binigyan nila ako ng award for, Wow, ang galing. ilang beses kasi nangyari sa akin yan. So, yun ang last assignment ko sa McDonald's. At the same time, nung nag-open yung Island Pacific po dito sa Filipino store po dito sa Cerritos, nagtrabaho ako doon ng closing 5 p.m. to 9:30 ng gabi. Sa McDonald's nag-start ako ng 6 a.m. or 7 to 3. And then lumilipat ako sa Island Pacific ng 5 p.m. hanggang 9:30 ng gabi. And then pagkatapos nun pipigapin ko yung anak ko from sa sitter. And then, magta-travel kami pa uwi. Then, the following morning, routine po yun. Masyadong mahirap na gawin para sa isang katulad ko rin na walang matatakbuhan, walang pamilya dito. So, ang nangyari, kulang din, hindi sapat yung kinikita ko both dun sa trabaho na yon. And then marami pa rin akong ibang klase trabaho na pinasukan just to, start yung pamilya. Tapos, bayad din sa babysitter. And then, 2008, naisipan ko nga po na magtayo nung sarili kong agency. So, Nancy, yung kinuwento mo sa akin is typical ng mga ating kababayan na first time nilang pumunta sa Amerika. Usually, trabaho nila is really start from the bottom, di ba? Hindi naman tayo dito, nagpunta dito tapos maganda na agad ang buhay. Kaya, kasi ang inisip ng ibang nating kababayan na porke nasa Amerika ka, nakahiga ka na sa pera. Hindi po ganoon. Hindi, mahirap po kasing ipaliwanag kung gaano yung hirap na maramdaman dito. Actually, nung nandito ako sa Amerika, nung talagang nagtatrabaho ako, umabot ako dun sa point na talagang ako'y payat na payat. Payat na ako nung nasa Pilipinas ako, but talagang dito, parang naging butot balat, alam mo yan, sa hirap. But syempre, nakaraos tayo doon. Nakabawi na. Oo. So, inisip ko, mas maganda yung buhay ng ibang mga nagtatrabaho sa ibang bansa, like yung sa Middle East, yung sa Canada, or sa Germany, sa London, kumpara dito sa Amerika. Kasi kung dito pupunta ka para magtrabaho, you need to pay everything, lahat. Lahat. Kailangan mong bilhin, pagkain mo, bayad ka ng kotse para makapagtrabaho ka ng maayos. Diba? Kung wala kang kotse, makakapagtrabaho, magbabas ka, you're losing a lot of time. Tapos meron pang credit score. Kaya nga credit score. Tapos ingat din sa pagpa-party kasi hindi ka pwede mag-drive na nakainom. Kasi pag So ang difference nung nandito ka sa US, yung trabahador ko dito sa US at saka dun sa binanggit ko kanina na mga bansa is sila ipon yung sweldo. 'Di ba yung board and lodging, I think sagot na ng company ganyan. But dito talaga iba. Dito ikaw lahat. Ikaw lahat. Tapos yung sobra mo, kung meron kang sobra, papadala mo pa sa Pilipinas, 'di ba? but I'm so lucky kasi yung family ko talaga hindi sila nakadepende sa akin. Actually, pinapauwi nila ako dati. Kung hirap ka na dyan, okay ka na dito. Kailangan mo ba ng pera, papadalan ka namin ng pera. Alam mo yun, yung mga ganong bagay. So, maswerte ako sa family ko. Hindi talaga sila nangihingi sa akin. Hindi sila nang abuso or hindi sila masyadong umasa? Hindi. Siguro kahit na hirap ako dito, kalooban ko, yung family ko talagang matatag sila. Doon ako maswerte sa pamilya ko talaga. Wala na rin akong parents actually. Okay. Ang father ko, ang mother ko namatay siya 1999. Reporter pa ako noon.
And then ang father ko, namatay siya March of 2008. Pero hindi ako nakauwi nun kasi hindi pa tapos yung papel ko. So, isa rin sorry to hear that, Nancy. Isa rin yun sa mga mahirap na situation kapag dito ka sa Amerika. Hindi ka kagad makakauwi kahit gusto mo umuwi. Hindi ka talaga makakauwi. So Nancy, noong nagsisimula ka ng business, meron ka bang nilapitan ng mga kapwa Pilipino, humingi ka ng advice, or maybe capital, or maybe some other resources? Or nagsimula ka talaga sa scratch na wala ka talagang inasahan na ibang tao? Wala akong inasahan na ibang tao. Nagre-research ako. And then, pero doon sa... Kasi na-try ko rin na magtrabaho as a caregiver, right? Kaya kumbaga meron akong alam kung paano siya pagalawin. Yeah. And then yung marketing director nung agency na pinasukan ko, very accommodating siya. Actually, natanggal siya doon sa agency for personal reason. And then one time kinontak niya ako. Nagkwentuhan lang kami, and then nasuggest niya nga na bakit hindi ka magtayo ng ng sarili mong agency, ganyan. And then sabi ko, paano ako magtatayo ng agency ko? Wala nga akong pera, wala akong puhunan. Sabi niya, ano naman yun madali lang yun. Sabi niya ganun, lakasan mo lang ang loob mo. And then, actually, nagbigay siya ng mga konting pointers sa akin. But after couple of months, naglaho na siya. I think he moved to Las Vegas. And then, nag-change na rin siya ng number. So, hindi ko siya na reach. But at least, meron siyang naiambag na para sa akin. Ayan. Oh, okay. And then, nag-start ako talaga zero. As in, what? ang ginawa ko, gumawa lang talaga ako ng matibay na mga, yung mga dokumento na kailangan para sa business na makipag-deal ka. Na I need to collect like a deposit. Yes. Like 5 days or it depends on doon sa situation, yung financial situation ng client. If they will allow you to get like a 15-day deposit, they can do that. So yon, ang nangyayari, yung deposit na yun yung nagiging sweldo. Yun yung pinapasweldo ko sa first 15 days ng mga caregivers ko nung time na start ako. So hanggang so you really have to know how to manage money, right? Konti. Kailangan mong gawin. Kailangan mong gawin. Pero syempre, maraming pagkakataon na nadadapa ka doon sa process. So, yun. Kailangan pagdapa, bangon ulit. So, Nancy, sa show mo, do we expect na you will give business advice? Actually, Jerry, gusto kong mag-concentrate actually sa mga Pilipino dito sa area ko, sa karating na mga state or Filipino communities dito sa Amerika. Kasi sa experience ko rin dito, wala akong pamilya. Malungkot, di ba? Gusto kong i-tackle yung kung paano sila nakaka-survive, yung mga experiences nila, how to, cope up with their, yung loneliness. Alam mo yan, yung... Yes. And then, gusto kong mag-share din sila, yung like, kung meron silang mga sufferings na, na tinatamasa, na hopefully then, we can set them up to connect or to talk to their respective families sa Pilipinas ng live, and then kung meron silang mga problema, hopefully na makatulong din tayo. And then pangalawa, I am planning to invite regularly actually immigration lawyers or immigration experts para sa mga
para makatulong din naman tayo sa mga kababayan natin na merong mga concerns dun sa pag-process ng kanilang mga papel. And hopefully we can give them, yung free consultations then live sa mga problema nila na daanan sa pagproseso ng kanilang mga kanilang dokumento. And then katulad ako, siguro pahapyaw, magbibigay din tayo ng yung mga business tips. And we will also invite or kakausap tayo ng mga Filipino business owners dito sa Amerika, to share their experiences on how to be a successful entrepreneurs dito sa Amerika. Kasi marami tayong kakilala dito na mga Pilipino na merong mga business and they're so successful talaga sa larangan nung pinuntahan nila. And also as a single mom, hopefully makapagbigay din tayo yung konting tips, based on my experience naman. Yes. Then kung meron chika-chika, chismis. Siyempre, hindi mawawala yan. Ayan. Ayan. And then hopefully then makapagkausap tayo yung mga tao din yung mga may concern sa kung ano ba yung mga nangyayari sa Pilipinas, kung paano ba nakikipag-deal yung mga families nila doon sa ongoing issues sa government natin sa Pilipinas. So hopefully magawa natin lahat yung plano na to para sa ating programa para naman makatulong tayo sa ating mga kababayan. Sigurado yan, Nancy. May tiwala ako sa'yo. Thank you. Kaya nga nandito kayo sa sa Podcast Pilipinas. Yeah, actually, which is a partner of Pinoy Podcast. Pinoy Podcast, yes. Yay! Congratulations, Jerry. Thank you. Yes, may sasabihin ka? Sorry, naputol kita eh. Hindi, yun lang. Actually, ikaw, Jerry, kasi nung last week, you interviewed Sara Balabagan. Oh, yeah. Ikaw ang, ikaw ang connect sa amin. Ikaw ang promotor doon. Ang promotor. Salamat, Nancy, dun sa interview na yun. You're welcome kasi, makulit ka kasi. So, okay. Actually, ang plano talaga si Sara, dito para, parang simple dinner, something like that. And then, sabi mo nga, nung pinost ko actually yung picture sa Facebook, sabi mo nga, gusto ko siyang ma-interview. So, pinagbigyan naman, niya naman tayo. Yes, and then, malaking bagay din yun. Actually, sa akin, anong pinapakinggan ko kayong dalawa, dumating dun ako sa point na parang gusto ko siyang uling gawin. Alam mo yan? Kasi nung nasa Pilipinas pa ako, meron ng programa. Nag-start kami ni Chat Diaz sa DZAR, yung programa namin. Public service, actually. Yes. But Monday hanggang Friday po kasi naka-assign ako sa labas. So nagre-report ako ng live. Depende kung nasaan ako. But nagtagal ako sa Senate eh. Nagtagal ako sa Senate. I think naka 2 years din ako sa Senado. And then sa DOJ, sa Western Police District, tsaka sa airport. Yan, sa immigration. And then, yung last assignment ko nga sa Malacanang. And then pag Sunday, nakaupo ako sa studio. Meron kaming program ni Jeff Diaz, nag-start ng 10 in the morning. And then nag-guest kami doon ng mga politicians or yung mga tao na involved doon sa present na issues. Ayun. So parang na-miss ko siya. Actually, ang Filipino channel, tinanggal ko siya. Hindi ako nanonood ng Filipino channel for the past 3 years. Tinanggal ko yung Filipino. Kasi mahirap mag-move on. Kasi nanonood ako, nakikita ko yung mga dati kong kasama sa news, sa TV. Yeah. Nakikita ko sila.
And then, syempre isipin mo, ako, nandito ako, ganito yung ginagawa ko. Pero, di ba, dapat yun din ang ginagawa ko. Oo, alam ko, naramdaman ko rin yan. Oo. Ayun, pero, nag-apply na ako ulit, magkakaroon ulit ako ng Filipino channel. So, next week, by Monday, meron akong Filipino channel ulit. Yay! Yay! And then, thank you sa Facebook. Actually, nung nagkaroon ng Facebook, nakakonect ulit ako sa mga kasamahan natin sa Pilipinas. Talagang napakalaking tulong ng Facebook. Hindi ko siya inaangat, but for me talagang, pati sa mga family, sa family natin sa Pilipinas, diba? Madaling makakonect. Kasi napakahalaga talaga na mag-reconnect tayo sa, we're still Filipinos, even we are able to connect with our loved ones, with our colleagues back in the Philippines, and updated tayo sa nangyayari sa Pilipinas. And kahit naman talaga nasaan tayo, kasi maraming Pilipino sa buong mundo, hindi ba? Right. So, kahit nasaan ka, pwede kang tumulong sa Pilipinas. Lalo na ngayon na kailangan ng tulong ng Pilipinas. Yeah, actually, pero sabi nila mataas na daw yung economy ng Pilipinas eh. Totoo. Yeah. Hindi ko parang ang nagkikinabang yung mga nasa taas lang eh. Di ba? Parang mahirap magsalita kasi nung mga last year ko sa bilang reporter sa Pilipinas, syempre ang cover ko nun is naka-assign ako sa Senate. Syempre sinusundan mo yung mga bill, yung pagpasa ng mga bill, yung mga batas, kung paano gumalaw yung mga politiko, alam mo, makikita mo. Parang mahirap magsalita. Nung nandito ka na sa US, parang gusto mong batikusin na ganito ka eh, di ba? Hindi ka kailangan magmalaki, ganito ka eh, di ba? But kanya-kanyang lang siguro. Kanya-kanyang kung hindi pa time ng mga totoong public servant, sana dumating pa yung pagkakataon na magkaroon sila ng chance na makapagsilbi ng maayos para sa ating mga kababayan. Mayroong sinasabi si Shandela, yung co-host ko sa Pinoy Podcast. Yeah. Kasi nakikinig siya eh. Ang sabi niya, hanggang hindi nakakakain ng 3 beses sa isang araw ang bawat Pilipino, hindi pa rin masasabi na gumanda ang ekonomiya ng Pilipinas. Tama yan. Actually, siguro sa Manila, yun yung But I don't know kung paano sila nagsasagawa ng survey din. Hindi ko rin maintindihan kung paano yung proseso ng paggawa nila ng survey. But kahit saan ka naman bumaling eh. Siguro sa Makati area, sa, Parañaque, yan. Makikita mo talaga yung matataas na mga building. But lumabas ka ng konti, ang dami, kaliwat kanan. Parang... Alam mo, Nancy, total malawak ang iyong network pa rin sa Pilipinas. I would suggest na siguro mag-guest ka ng mga Philippine experts. Yeah, actually, diba? Isa sa mga plano natin yun. Gusto ko silang kausapin then. Kasi kung nag-air ka ng tuwing Monday, ganitong oras, which is morning sa kanila, kung ano sila, mga government officials, like economists, lawyers, nasa office sila. Pwede silang ma-interview through Skype, di ba? Yeah, tama yun. Gagawa tayo ng paraan para, ma-interview natin sila or makapagbigay din sila ng kanilang mga opinion at
kung ano yung mga magagandang nangyayari sa atin sa Pilipinas at dun sa mga kababayan naman natin na patuloy pa rin na dumadanas ng kahirapan, makapagbigay din sila. Hopefully, maging open yung kanilang mga tanggapan para makatulong sa ating mga kababayan. Ang goal mo, Nancy, I'm sure, is to help. To help. And also to encourage. Like, meron kang mga success stories. Halimbawa, sa yung local community, meron kang mga alam na success stories ng mga Pilipino na dumaan sa hirap at sila ay umunlad. So maybe you can also interview them. Yes. Yeah, katulad nga rin sinabi ko kanina, yung mga may-ari ng mga Filipino businesses dito sa Amerika. Yes. Hopefully makakonect din tayo sa mga Filipino business owners na nag-ooperate man sa ibang bansa. So, ayan, sa tulong mo, magagawa natin yan. At syempre, ito ang Nancy Esguerra Show. Nancy Esguerra Show, for now. Nasa iyo ang camera ngayon, Nancy. Alam mo, Jerry, kasi nung nag-start ako bilang reporter, nakapagtanim din ako konti ng tinatawag na trust sa mga, what do you call this, yung mga nagbibigay sa atin ng mga storya, ng mga detalye. Sumasama ako sa mga raids, sumasama ako sa mga drug bust operations. Ayan. Sumasama ako sa NBI operations nila. Kahit magdamagan, yan. Actually, si Joel Locsin, isa yan talaga sa mga pinagkakatiwalaan din ko na reporter. Isa rin si Joel actually na nagturo sa akin kung paano maging mabait at maayos at of course, at the same time, tumutuligsa sa mga kababayan na nangyari sa atin. Nasaan na ba si Joel ngayon? Si Joel nasa Senate pa siya, but reporter? Nagko-contribute siya sa ibang mga dyaryo at nagbabato rin siya ng mga impormasyon sa ibang radio stations at sa ibang TV stations. Si Joel, napakalawak ng alam niyan. Pero ano ba siya? Empleyado ng Senate? I think, oo. Empleyado siya ng Senate ngayon. Ayan. So, sa experience ko, kung natatandaan mo, I don't know kung nandun ka pa sa Western Police District nung time na sino yung general assignment head nun? Yung sa WPD? WPD, si Martinez? Martinez? Parang si Martinez? Si Martinez. Actually, siniris ko yung story ng abortion sa Pandacan eh. So, nung na-series nagkaroon ako ng maraming death threats actually sa mga chairmen doon sa gawin ng Pandacan, yung mga sa Paco. So, merong isang bakanteng lote na every morning, more than 20 na bote na makikita mo, laman fetus. So, talaga? So yung araw-araw 'yon pinupuntahan ng photographer ko 'yon. So para ina-attach doon sa story. And then, after nun, nagplano kami ng Martinez, yung operatives ng Western Police District, na hulihin. Hulihin yung mga nag-ooperate. Then actually, nakapasok naman kami. Ang problema, merong isang kaibigan nung isa ring reporter, last minute nag-back out siya. Last minute, she was pregnant talaga nung time na yun. Okay.
Pero ang nangyari, hindi natuloy yung operation just because tinutuon niya yung pagwawalaglag. Oh, really? Oo. Pero supposed to be... Tinutuon niya? Yeah, tinutuon niya. So, hindi na nagkaroon ng chance talaga na mabukeng, mahuli yung mga nag-ooperate nun. Alam mo, Nancy, habang kinikwento mo yan, parang ang sarap umupo at makinig at magkape. I know. Marami ka magkwentong ganyan? Marami akong kwento. Oh, so magandang magandang ikwento sa show mo yan, di ba? Parang masarap magkape tapos kinig ka kay Nancy, nagkikwento ng mga ganyan. Masarap balikan na parang pero bata pa ako noon ngayon medyo na ako. Parang off limits lang muna siguro ako sa mga ganong klaseng trabaho. But syempre nasa-share. Pero nagka-death threats ka noon? Oo. And then si Toledo, yung bago siya NBI director. NBI director Toledo. Bago siya inatake, yung aide niya tumatawag sa bahay kasi I don't know kung nandun ka pa rin. yung experience ng Western Police press corps, 11 in the morning merong press con sa NBI. Yes. Usually ganun ang oras ng press con doon eh. And then ang naghahabol tayo ng storya 2:00, right? Yes. And then yung grupo natin tatakbo doon sa NBI conference room para maghintay ng press con. But delay ng delay yung oras nagpapadala ng tao para 30 more minutes. Para meron pang 11 o'clock. Of course, before 11 o'clock nandun na kami. And then hanggang naging 12:30, hanggang naging 1 o'clock, and then naging 1:30. And then kami, umalis kami, iniwanan namin yung press con. But ang nun is alam mo yung malaking deal sa kanila, yung pagsisimula ng press con or na magkakaroon sila ng press con na nakikita sila sa TV. So wala pang mga camera noong time na yon, kaya dinidelay yung press con. So ginawa namin ng storya. And then the following morning, front page yung story ko, and then meron pa siyang meron pa siyang picture dun sa sa front page. And then tinawagan ako ngayon ng aide niya sa bahay. Actually, 2 beses siguro, 2 araw na sunod tinawagan ako. And then meron pang isang reporter, TV reporter, na nag-confront sa akin, which is, close kay Toledo ng time na yon, na nag-confront sa akin na bakit daw ginawa ko yung story, mga ganang issue. So, actually, yung mga kapwa rin natin na mga mamahayag, nagkakaroon din tayo ng mga issues na gano'n. Oo, kasama yan. So, masarap lang balikan. Parang, takbo dito, takbo doon, and then sama ka ng homicide section na punta, makikita mo yung mga bangkay, and then sama kayo sa mga sa shooting. The experience shooting talaga? Live, Akay-akay ako nung kaibigan ko dati. Sa Hotel Sofitel, I think sa Malate. Sino yung parang raid or raid operation? Raid, drug bust operation yan. Alam mo, Nancy, alam mo yung EDSA Tres? Yung kay Erap? Nag-cover ako nun eh. Nandun ako. Alam mo talagang nagkakaputukan na ng tear gas. Alam mo talagang akala ko matatamaan ako nun. Na-tear gas din ako noon. Nung time na yon, nung bago umalis si Erap, gabi siya, I think 11:30 ng gabi. Sa kagustuhan ko na marinig yung sinasabi ng opisyal doon sa loob ng compound ng Malacanang, nandun ako sa labas, which is ang pagitan namin yung barbed wire.
So, sinaksak ko yung aking braso doon sa may barboy. Hawak ko yung radyo ko para, marinig ng live kung ano yung sinasabi niya. And then after nung pag-report ko, paghila ko ng kamay ko, tumutulo na yung dugo. So, masakit yun, oo. And then, matutulog ka sa kalsada, hindi ka pwede umuwi kasi yan ang shift mo. And tapos nagre-report ka, nagbabatuhan. Masarap, exciting. Yung mga experience ng radyo. Actually, maganda yung mga taga-dyaryo, kahit sa isang tabi ka lang mo po, okay ka. But when you're working with, yung sa radyo. Sa radyo, iba yan. Kasi kukuha ka ng sound bites, di ba? Tama. Dapat mo ma-interview yung police, yung hepe, yung sino pa mga involved. Dapat meron kang audio. Tama. Hindi pwede yung kwento lang ng ibang reporter or di ba? Pero nakwento mo sa akin dati, meron kang balak or project na mag-publish ng newspaper dyan? Yeah. Actually, matagal ko na itong balak. Noong 2005, I tried na mag-apply sa isang newspaper dito naka-base dito sa LA. Pero ang sabi nila, hindi sila tumatanggap ng reporter. Kumukuha lang sila ng mga articles sa internet, which is true. Okay. And then, 3 years ago, binalak ko siya, pinlano ko. Pero, syempre, kailangan mo malaking pondo din, diba? So, last year, nabuo siya. Naghihintay lang talaga ako ng tamang pagkakataon na mailabas siya. Actually, meron akong isang taong hinihintay na talagang trusted na assistant. Hopefully, sa, January hanggang March next year, mailabas siya. Pero hindi pa final kung Tagalog, pure na Tagalog or, Taglish. Siguro, or, parang kasi mas maganda yung dating ng Tagalog. Tagalog. Pag Tagalog. Kasi makikita mo kasi, nag-ikot kasi ako sa mga Filipino stores na naglalabas ng mga dyaryo. Ang kumukuha talaga ng mga dyaryo, yung mga matatanda. Tapos pinakausap ko sila. So, ano po yung kulang? Meron ba kayong, ano bang binabasa niyo dyan? Actually, ito lang page na ito binabasa namin Pero, yung sa suggestions nila, sana Tagalog. Kasi English na dito sa Amerika di ba? Dapat Tagalog naman. So, yung pinag-isipan ko mabuti kung ilalabas natin ng Tagalog, yung dyaryo. Pwedeng Tagalog siya, pero may konting English. Siguro press releases and then yung news siguro dito sa Amerika. I mean, yung mga issues dito sa American government siguro, of course, English siya na ilalabas. Pwede ba ako mag-apply na columnist dyan? Sure, why not? Welcome ka. Okay. Salamat. Meron din tayong mga kolumnista na immigration lawyer. Yeah. Meron ng immigration lawyer na pwede ring tumulong sa ating mga kabayan doon. Maganda yan, Nancy, yung immigration lawyers. Interview mo sa podcast. Tapos meron kang mga letters ng mga taong sumusulat. Tapos sasagutin mo. Hindi ba? I know. Yeah. Kaya nga, so, itong programa natin na to ay purely tulong. Yes. Ini-aim natin na makatulong sa ating mga kababayan. At, maintindihan din ng mga kababayan natin sa Pilipinas, yung mga relatives natin, yung mga relatives sa mga kababayan natin dito sa US na nagtatrabaho dito, yung mga families nila sa Pilipinas na maintindihan yung tunay na kalagayan na pinagdadaanan nung pamilya nila dito sa Amerika. Matanong ko, Nancy, meron ka bang nakikita dyan mga dating artista sa Pilipinas? Sa LA? Marami. Or sa California? Like sino? Sino mo nakita mo? Sino ba to? Yung cute. Nakalimutan ko yung pangalan niya. Cute? But, si Mahal? Actually, magkapatid sila na artista.
Yung name magkapatid. niya. Pero yung isa na yon, yung kahawig ini-launch nila before na kahawig ni Gabby Concepcion. Sino kaya yan? Puta ko yung name niya. But, na-meet ko siya. Nag-market ako sa isang rehab center dito sa Long Beach. And then, dumating siya. Namimigay siya ng mga ballpen, ng cards, yan, ng mga brochures sa parang ambulance, yan. Okay. Doon siya nag-work. Nakalimutan ko yung pangalan niya, sorry. Nagpa-autograph ka? Hindi rin. And then, si Michael De Mesa. Nandito rin si Michael De Mesa. Nag-work din siya, the same as yung kung ano yung trabaho nung guy. I think isa lang yata yung company nila eh. Ayun. Okay. Kasi nung nagpasyal ako sa Vallejo, di ba maraming Pilipino ron? Nandun daw dati si Gabby Concepcion pero umuwi siya. I think doon siya naka-based before. Ang ginagawa niya doon, nagbebenta siya ng real estate. Pero nung humina yata ang real estate, umuwi siya ng Pilipinas. Sikat ba uli siya ngayon sa Pilipinas? Hindi ko alam Hindi ko narinig. Hindi. Yeah, actually, ayun. Syempre, minsan nakapanood din ako ng concert ni Sarah Geronimo. Once lang yan. Talaga? Maraming concert dyan, di ba? Oo, dito sa Anaheim. Malapit lang. Like 12 miles from here. Dito sa amin, si Marian de la Riva. Nakatira dito. Okay. Meron siyang asawa na doktor. Sabi nila maganda pa rin siya, pero hindi ko pa siya nakikita. Okay. Yeah. Iniwasan ko siya baka mapagkamalan niya ako yung leading man niya dati. si Mark Hill. No, actually, si Marian de la Riva, isa yan sa mga mukha na gusto ko sa showbiz natin sa Pilipinas. Maganda pa rin daw siya Kahit medyo donya na siya. Donya na siya. But, dito sa Cerritos, sa area dito sa LA, marami ka rin mga chismis na masasagap dito Anong klaseng chismis yan? Si ganito, dito lang nakatira. Okay. Actually, marami ding chismis dito Minsan mga kababayan natin, hindi pa rin nawawala yung pagka-Pilipina talaga na chismis. Ano yan, yung mga pinaghahanap ng batas? Hindi naman. Hindi naman. Okay. Pero meron akong actually sinusundan na isang tao. Hopefully, malukit natin. Naging stalker ka na ba? Hindi. Sinusundan mo? For syempre, nahanap sa Pilipinas syempre. Ano ka, police? Police ka na ba? I'm trying. No, hindi naman. Pangarap ko kasi na maging police din dati. Sabi ko na nga pa And then kasi di ba sa Pilipinas, pag nung nasa sa NBI ako, saka sa police beat, parang feeling mo police ka na din, di ba? Oo. Parang, kailangan maging... Makita kita doon, parang lakad mo police Astig talaga No? Parang lakad mo police. Kasi mga bodyguard mo police. Oo. Ay, thank you sa mga kapulisan natin na nagpapadala ng lunch dati. So, meron pa ako siguro mga ilang pangalan na natatandaan. But lunch o rosas? Lunch almost every day. But I miss si General Razon. Ay, oo. Miss ko si General Razon. Sana ba siya ngayon? Ano yan? Si General Razon. Where is he now? I think sa Krame, si General Razon. Mabait yun, tao niya. Yeah, super. And then si Virtus Hill. Si Virtus Hill. Sandali ko lang nakasama si Virtus Hill, pero he was so nice to me. Namimiss ko rin si Mayor Lim. Mayor Atienza. Atienza, laging naka-Hawaiian shirt. Yung grupo namin kay Mayor Atienza, every Friday morning, yung kanyang press con,
grupo ng Siguro masarap mag-cover ngayon sa City Hall dahil si Erap ang mayor. I know, ha? Parang, pwede bang pag umuwi tayo doon, umupo ako minsan. Anyways, masarap lang balikan. Masarap pag-usapan kung ano yung mga experiences natin sa Pilipinas bilang mga reporter. Yan. Meron bang dumadalaw na mga politiko dyan or officials na nakausap mo? Or you had a chance to talk to them? Hindi ako nagiging dati kasi hindi ako nagiging nawala yung interest ko na sumunod or mausap sa kanila. Actually, banggit ko rin ito kay Sarah eh. Kay Sarah tsaka kila Pastor Eric, kila Sister Ruth na hindi ako interesado sa mga sikat na artista. Pag dumarating dito, ni kahit Solyap siguro talagang hindi ko sila susundan, but when I heard na si Sarah ay magbibigay ng kanyang testimonya sa church, and then nalaman ko din na nag-convert siya from Islam to Christian, parang ang lakas ng dating sa akin. So, kaya last week nga, doon ako uli nagsimula. Alam mo yung bugso ng damdamin na gusto mong magsalita, gusto mong ibalik uli yung paglilingkod na ibinibigay natin sa Pilipinas. Parang, gusto ko mong gawin uli. So, ito yung pagkakataon ko. Maraming salamat sa'yo. Hindi ko to inaasahan, but maraming salamat at tinanggap mo ang aming invitation. Kasi alam mo, Nancy, ang kahiba ng podcast kasi nasa internet, hindi ba? So, hindi ito mawawala. At pwede itong i-download sa iTunes, sa iPad, sa iPhone, sa mga MP3 player. So, malawak talaga ang posible maging reach ng programa mo. Halimbawa, kumpara sa radyo, kumpara sa website, pwede nilang mapakinggan ang podcast mo habang nag-drive sila, nagluluto, naghahardin. So, habang may ginagawa sila, pwede sila makinig sa'yo. At pwede nila itong i-replay, pwede nila pakinggan, i-pause. Ano mo, hindi, so, napakagandang napakagandang medium para sa akin. Tama. At napagaling mo. Saludo ako sa'yo. Hindi kasi dati Nancy, alam mo naman, nasabi ko sa'yo, meron akong speech problem, yung stuttering. Paano nga pag wala ka pang speech problem? Kaya super. Nagbobolahan na tayo dito. So, sa tingin ko, yung pagsasalita, magandang practice din. Kaya, inibitahan ko rin yung mga nakikinig kung meron kayong ideya na gusto niyo maging podcaster, gusto niyo magkaroon ng programa, inibitahan namin kayo. Yeah, it doesn't need to be na magkaroon kayo na meron kayong magandang boses. Oo, tinan mo ako. Boses patiki ako, di ba? So, pero salita pa rin. Yeah, actually ako din hindi ko nga rin, hindi sa pangarap, hindi ko naging pangarap na magsasalita ako sa radyo. Konting lang, ang tawag dito, nagkakaroon lang kami ng training kasi sa NBC before. Merong mga nagbibigay ng training. Pero syempre, hindi ako yung well-trained na magsalita sa radyo like yung compare dun sa mga batikan na mga taga-radyo talaga. So, kasi yung iba talaga tine-train yan di ba? May mga coach pa yan, mga voice coach. At saka talagang sila, protege sila ng mga batikang anchor. Tama. Like halimbawa, nakasama mo si sino ba yun? Jay Sonsa. Halimbawa, nakasama mo siya sa radyo. Sigurado, tuturuan ka yan. Tama. Ni Jay Sonsa, ni Nolete Castro, di ba? So yun nga, hindi nyo kailangan, sa mga nakikinig sa atin ngayon, inaanyayahan din natin sila na
na kung meron silang mga ideas na posibleng makatulong ng malaki sa community, pwede silang, they can contact you and then, para makapag-post kayo. Hindi nila kailangan na magkaroon ng magandang boses, na modulated yung boses nila. Yun. Or halimbawa, hindi man sila pwede magkaroon ng regular program, pwede sila mag-guest sa'yo, pwede sila mag-guest sa akin. Oo, di ba? Yeah, so, we can provide training. Yeah, training, technology. Yan, natumawa. Ang gamit lang natin, Skype eh. Skype. Basta marunong ka mag-Skype, ako nang bahala. Si Nancy nang bahala sa inyo. Yes. Saka si Chandela. Meron tayong isang co-host din, si Chandela. Chandela, hello. Nakikinig siya ngayon. Nagmamonitor siya. Okay. Ang sabi ni Chandela pala, si ERAP daw, nabigay na ng free wifi sa buong Manila. Wow! Almost ha? Sige, uwi na rin tayo ng Manila. Para magkaroon ng wifi. Check mo yun, check mo sa news. Wow. So Nancy, can you invite them to the next episode? This is the first episode of the Nancy Ramos Esguerra podcast. Wala pa siyang official title. Well, maybe in the next episode, meron na tayong title. But you can visit her program on podcastpilipinas.com/Nancy. Okay. Yun lang, napakasimple. Yeah. So yes, Nancy, Jerry, kailan ang next episode natin? I would like to I'd like to invite everyone, especially yung mga kababayan natin na makinig sa Pilipinas. We'll make sure na makakapagbigay kami ng maraming mga informasyon na makatulong. I'm sorry? Ulitin Nancy, ko? nag-choppy ka? Oo, ulitin mo. Nag-choppy ka. Oo. Oh, okay. Yeah, okay. Yeah, ulitin ko lang yung pag-anyaya sa ating mga kabayan na makinig dito sa ating programa. This coming Monday na po, 6 to 7 p.m. Dito sa US and morning sa Pilipinas. We will make sure na makakapagbigay po kami ng napakaraming informasyon na sisiguraduhin namin makakatulong, especially sa mga kababayan natin dito sa Amerika. Also, I would like to encourage everyone to share their opinions, ideas, at kung meron po kayong mga suggestions, you can send me an email sa nancy_esguerra@yahoo.com or message me po sa Facebook, Nancy Ramos Esguerra. Hanggang sa muli po, maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Mabuhay po kayo. Thank you, Jerry. Salamat, Nancy. At yun po si Nancy Ramos Esguerra, ang host ng The Nancy Esguerra Podcast. Mondays, 7. 6 to 7 p.m. 6 to 7 p.m. 6 to 7 Pacific p.m. time. Yes. Which is 9 in the morning 10 sa Pilipinas. a.m. Philippine time. Yes. And 9 p.m. to 10 p.m. sa East Coast. At syempre, yung mga hindi makakasabay dun sa oras, they can listen to us also dun sa mga replays. Just go to podcastpilipinas.com/Nancy. Yay! Okay. Galing. So that was the first episode and we'll see you next week. Bye-bye. Bye! At mabuhay.